Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 23, Berea at Athens. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 17 versikulo 11 hanggang 34. Sa Berea natagpuan ni Pablo ang mga Hudyo na handang magsiyasat sa mga katotohanang itinuro niya. Ang ulat ni Lucas ay nagsasabi tungkol sa kanila, ang mga ito ay higit na marangal kaysa sa mga nasa Tesalonika, sapagkat kanilang tinanggap ang salita ng buong kahandaan ng pag-iisip, at sinasaliksik ang mga kasulatan araw-araw, kung ang mga bagay na iyon ay totoo. Kaya nga marami sa kanila ang naniwala, gayon din ng mga mararangal na babae na mga Griego, at ng mga lalaki, hindi kakaunti. Ang isipan ng mga Berean ay hindi pinakipot ng pagtatangi. Handa silang siyasatin ang katotohanan ng mga doktrinang ipinang-aral ng mga apostol. Nag-aral sila ng Biblia, hindi dahil sa pag-uusisa, kundi para matutuhan nila ang nakasulat tungkol sa ipinangakong Mesiyas. Araw-araw nilang sinasaliksik ang mga inspiradong talaan, at habang inihahambing nila ang banal na kasulatan sa banal na kasulatan, nasa tabi nila ang mga anghel sa langit, na nagpapaliwanag sa kanilang isipan at hinahangaan ang kanilang mga puso. Saan man ipahayag ang mga katotohanan ng Ebanghelyo, yaong mga tapat na nagnanais na gumawa ng tama ay inaakay sa isang masigasig na pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan. Kung, sa pangwakas na mga tagpo ng kasaysayan ng mundong ito, yaong mga nagpahayag ng pagsubok sa mga katotohanan ay susundin ang halimbawa ng mga Berea, na magsasaliksik sa kasulatan araw-araw, at ihahambing sa salita ng Diyos ang mga mensaheng dinala sa kanila, magkakaroon ngayon ng malaking bilang na tapat sa kanila, ang mga tuntunin ng kautusan ng Diyos, kung saan ngayon ay medyo kakaunti na. Ngunit kapag iniharap ang di popular na mga katotohanan sa Biblia, marami ang tumatangging gumawa ng pagsisiyasat na ito. Bagamat hindi nila kayang labanan ang malinaw na mga turo ng kasulatan, ipinakita pa rin nila ang sukdulang pag-aatubili na pag-aralan ang mga katibayan na iniaalok. Ipinapalagay ng ilan na kahit na totoo nga ang mga doktrinang ito, hindi gaanong mahalaga kung tatanggapin nila o hindi ang bagong liwanag, at kumakapit sila sa mga kasiyasyang pabulan na ginagamit ng kaaway upang iligaw ang mga kaluluwa. Kaya't ang kanilang mga isipan ay nabulag ng kamalian, at sila ay nahiwalay sa langit. Ang lahat ay hahatulan ayon sa liwanag na ibinigay. Ang Panginoon ay nagpadala ng kanyang mga embahador na may mensahe ng kaligtasan, at yaong mga nakikinig ay siya ang mananagot sa paraan ng kanilang pakikitungo sa mga salita ng kanyang mga lingkod. Yaong mga taos pusong naghahanap ng katotohanan ay gagawa ng maingat na pagsisiyasat, sa liwanag ng salita ng Diyos, sa mga doktrinang ipinakita sa kanila. Ang mga hindi sumasampalataya na mga Hudyo ng Tesalonika, na puno ng paninibugho at pagkapuot sa mga apostol, at hindi nasisiyahan sa pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang sariling lungsod, ay sumunod sa kanila hanggang sa Berea at pinukaw laban sa kanila ang masiglang pagnanasa ng mababang uri. Sa takot na ang karahasan ay gagawin kay Pablo kung mananatili siya roon, ipinadala siya ng mga kapatid sa Atenas, na sinamahan ng ilan sa mga Berea na bagong tumanggap ng pananampalataya. Kaya sinundan ng pag-uusig ang mga guro ng katotohanan sa bawat lungsod. Ang mga kaaway ni Kristo ay hindi maaaring hadlangan ang pagsulong ng Ebanghelyo, ngunit sila ay nagtagumpay sa paggawa ng gawain ng mga apostol na lubhang mahirap. Ngunit sa harap ng oposisyon at tunggalian, patuloy na sumulong si Pablo, na determinadong isakatuparan ang layunin ng Diyos tulad ng ipinahayag sa kanya sa pangitain sa Jerusalem, isusugo kita mula rito hanggang sa mga Gentil. Gawa Kapitulo 22 versikulo 21. Ang mabilis na pag-alis ni Pablo sa Berea ay nag-alis sa kanya ng pagkakataong inaasahan niyang bisitahin ang mga kapatid sa Tesalonika. Pagdating sa Atenas, pinabalik ng apostol ang mga kapatid na Bereano na may mensahe kina Silas at Timoteo na agad na sumama sa kanya. Si Timoteo ay dumating sa Berea bago ang pag-alis ni Pablo, at kasama ni Silas ay nanatili upang ipagpatuloy ang gawain na napakahusay na nasimulan doon, at upang turuan ang mga bagong convert sa mga simulain ng pananampalataya. Ang lungsod ng Athens ay ang metropolis ng pagano. Dito ay hindi nakipagpulong si Pablo sa isang mangmang, mapagkakatiwala ang mga tao, tulad ng sa Lystra, ngunit sa isang taong tanyag sa kanilang katalinuhan at kultura. Saan man ang mga estatwa ng kanilang mga Diyos at ng mga deified na bayani ng kasaysayan at tula ay natutugunan, habang ang kahangahangang arkitektura at mga pintura ay kumakatawan sa pambansang kaluwalhatian at ang popular na pagsamba sa mga pag-anong Diyos.
Ang mga pandama ng mga tao ay naakit sa kagandahan at kareligan ng sining. Sa bawat banda, ang mga santuwaryo at templo, na kinasasangkutan ng hindi mabilang na gastos, ay nag-alaga ng kanilang napakalaking anyo. Ang mga tagumpay ng sandata at gawa ng mga bantog na lalaki ay ginunita sa pamamagitan ng eskultura, mga dambana, at mga tapyas. Ang lahat ng ito ay ginawa ang Athens na isang malawak na gallery ng sining. Habang pinagmamasdan ni Pablo ang kagandahan at kadakilaan na nakapalibot sa kanya, at nakita ang lungsod na lubos na ibinigay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanyang espiritu ay napukaw ng paninibugho para sa Diyos, na nakita niyang hinamak sa lahat ng dako, at ang kanyang puso ay nadala sa awa para sa mga tao ng Atenas, na, sa kabila ng kanilang intelektual na kultura, ay ignorante sa tunay na Diyos. Ang apostol ay hindi nalinlang ng kanyang nakita sa sentrong ito ng pagkatuto. Ang kanyang espiritual na kalikasan ay buhay na buhay sa pagkahumaling ng makalangit na mga bagay na ang kagalakan at kaluwalhatian ng mga kayamanan na hindi kailanman mawawala ay naging walang halaga sa kanyang mga mata ang karangyan at kareligan kung saan siya napapalibutan. Nang makita niya ang kareligan ng Athens ay napagtanto niya ang mapang-akit na kapangyarihan nito sa mga mahilig sa sining at agham, at ang kanyang isip ay lubos na humanga sa kahalagahan ng gawaing nauna sa kanya. Sa dakilang lungsod na ito, kung saan ang Diyos ay hindi sinasamba, si Pablo ay inapi ng isang pakiramdam ng pag-iisa, at siya ay nanabik sa pakikiramay at tulong ng kanyang mga kapwa manggagawa. Kung tungkol sa pagkakaibigan ng tao, pakiramdam niya ay lubusang nag-iisa. Sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika ay ipinahayag niya ang kanyang damdamin sa mga salitang, naiwan sa Athens na mag-isa. Unang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 1. Ang mga balakid na tila hindi malalampasan ay nagpakita sa kanya, na tila halos wala ng pag-asa para sa kanya na subukang abutin ang puso ng mga tao. Habang hinihintay sina Silas at Timoteo, si Pablo ay hindi nakatambay. Siya ay nakipagtalo sa sinagoga sa mga Hudyo, at sa mga taong madasalin, at sa pamilihan araw-araw sa mga nakipagkita sa kanya. Ngunit ang kanyang pangunahing gawain sa Athens ay upang dalhin ang balita ng kaligtasan sa mga taong walang matalinong pagkaunawa sa Diyos at sa kanyang layunin para sa makasalanang lahi. Malapit nang matugunan ng apostol ang paganismo sa pinakabanayad at kaakit-akit nitong anyo. Ang mga dakilang tao ng Athens ay hindi nagtagal sa pagkaalam ng presensya sa kanilang lungsod ng isang nag-iisang guro na nakaupo sa harap ng mga tao ng mga doktrinang bago at kakaiba. Hinanap ng ilan sa mga lalaking ito si Pablo at nakipag-usap sa kanya. Di nagtagal, isang pulutong ng mga tagapakinig ang nagtipon sa kanila. Ang ilan ay handang kutsain ang apostol bilang isa na mas mababa sa kanila kapwa sa lipunan at sa intelektual, at ang mga ito ay nagsabi ng panunuya sa kanilang sarili, ano ang sasabihin ng daldal na ito. Ang iba, sapagkat ipinang-aral niya sa kanila si Jesus, at ang pagkabuhay na maguli, ay nagsabi, siya ay tila tagapagpahayag ng ibang mga Diyos. Kabilang sa mga nakatagpo ni Pablo sa pamilihan ay may, ilang pilosopo ng mga Epicureo, at ng mga Estoiko, ngunit sila, at lahat ng iba pa na nakipag-ugnayan sa kanya, sa lalong madaling panahon ay nakita na siya ay may imbak ng kaalaman na higit pa sa kanilang sarili. Ang kanyang intelektual na kapangyarihan ay nag-utos ng paggalang sa mga natutunan, habang ang kanyang maalab, lohikal na pangangatwiran at ang kapangyarihan ng kanyang oratoryo ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa madla. Nakilala ng kanyang mga tagapakinig ang katotohanan na siya ay hindi pa baguhan, ngunit nagawa niyang matugunan ang lahat ng klase na may nakakumbinsi na mga argumento bilang pagsuporta sa mga doktrinang itinuro niya. Kaya't ang apostol ay tumindig ng walang takot, sinalubong ang kanyang mga sumasalungat sa kanilang sariling lupa, itinutugma ang loika sa loika, pilosopiya sa pilosopiya, mahusay na pagsasalita sa mahusay na pagsasalita. Ang kanyang mga pag-anong kalaban ay tinawag ang kanyang pansin sa kapalaran ni Socrates, na, dahil siya ay tagapagpahayag ng kakaibang mga Diyos, ay hinatulan ng kamatayan, at pinayuhan nila si Pablo na huwag ilagay sa panganib ang kanyang buhay sa parehong paraan. Ngunit ang mga diskurso ng apostol ay nakakuha ng atensyon ng mga tao, at ang kanyang hindi naapektuhang karunungan ay nag-utos sa kanilang paggalang at paghanga. Hindi siya pinatahimik ng agham o ng kabalintunaan ng mga pilosopo, at nasiyahan sa kanilang sarili na determinado siyang tuparin ang kanyang tungkulin sa kanila, at, sa lahat ng mga panganib, upang sabihin ang kanyang kwento,
nagpasya silang bigyan siya ng isang patas na pagdinig. Ayon dinala nila siya sa Mars Hill. Ito ay isa sa mga pinakasagradong lugar sa lahat ng Athens, at ang mga alaala at mga asosasyon nito ay naging dahilan upang ito ay ituring na may mapamaing paggalang na sa isipan ng ilan ay nakatatakot. Sa lugar na ito madalas na maingat na isinasaalang-alang ang mga bagay na may kaugnayan sa relihiyon ng mga lalaking nagsisilbing panghuling mga hukom sa lahat ng mas mahalagang moral gayon din sa sibil na mga tanong. Dito, malayo sa ingay at abala ng masikip na mga lansangan, at sa kaguluhan ng malaswang talakayan, ang apostol ay maririnig ng walang patid. Sa paligid niya ay nagtipon ang mga makata, pintor, at pilosopo, ang mga iskolar at pantas ng Athens, na nagsabi sa kanya, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong doktrina, na iyong sinasabi? Sapagkat dinadala mo ang ilang kakaibang bagay sa aming mga tainga, nais naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Sa oras na iyon ng solemn na pananagutan, ang apostol ay kalmado at nagmamay-ari ng sarili. Ang kanyang puso ay nabibigatan ng isang mahalagang mensahe, at ang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi ay nakakumbinsi sa kanyang mga tagapakinig na siya ay hindi isang walang ginagawang daldal. Kayong mga taga-Atenas, ang sabi niya, nakikita ko na sa lahat ng mga bagay kayo ay masyadong mapamahiin. Sapagkat sa pagdaan ko, at minamasdan ang inyong mga pagsamba, ay nakasumpong ako ng isang dambana na may nakasulat na, sa di kilalang Diyos. Kung kaya't ang sinasamba ninyo ng hindi nalalaman, siya ang aking ipinahahayag sa inyo. Sa lahat ng kanilang katalinuhan at pangkalahatang kaalaman, sila ay ignorante sa Diyos na lumikha ng sansinukob. Ngunit may ilan na naghahangad ng higit na liwanag. Inaabot nila ang walang hanggan. Habang nakaunat ang kamay patungo sa templo na punong-puno ng mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ni Pablo ang pasanin ng kanyang kaluluwa, at inilantad ang mga kamalian ng relihiyon ng mga Atenas. Ang pinakamatalino sa kanyang mga tagapakinig ay namangha habang nakikinig sa kanyang pangangatuwiran. Ipinakita niya ang kanyang sarili na pamilyar sa kanilang mga gawa ng sining, kanilang panitikan, at kanilang relihiyon. Itinuro ang kanilang estatwa at mga Diyos-Diyosan, ipinahayag niya na ang Diyos ay hindi maihahalin tulad sa mga anyo ng pag-iisip ng tao. Ang mga larawang inanyuan na ito ay hindi maaaring kumatawan sa kaluwalhatian ni Jehovah, sa pinakamaliit na kahulugan. Ipinaalala niya sa kanila na ang mga larawang ito ay walang buhay, ngunit kinokontrol ng kapangyarihan ng tao, na gumagalaw lamang kapag ginalaw sila ng mga kamay ng mga tao, at sa makatuwid ang mga sumasamba sa kanila ay sa lahat ng paraan ay nakahihigit sa kanilang sinamba. Iginuhit ni Pablo ang isip ng kanyang idolatroso na mga tagapakinig sa kabila ng mga limitasyon ng kanilang huwad na relihiyon tungo sa isang tunay na pangmalas sa Diyos, na kanilang tinawag na Diyos na hindi kilala. Ang nilalang na ito, na ngayon ay ipinahayag niya sa kanila, ay hiwalay sa tao, hindi nangangailangan ng anuman mula sa mga kamay ng tao upang idagdag sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang mga tao ay nadala ng paghanga sa marubdob at lohikal na paglalahad ni Pablo ng mga katangian ng tunay na Diyos, ng kanyang kapangyarihang lumikha at ang pagkakaroon ng kanyang nangingibabaw na probidensya. Sa marubdob at marubdob na pagsasalita ay ipinahayag ng apostol, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng bagay na naririto, palibhasay siya ang Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi sinasamba ng mga kamay ng tao, na waring nangangailangan siya ng anuman, palibhasay siya ang nagbibigay sa lahat ng buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay. Ang langit ay hindi sapat upang maglaman ng Diyos, gaano pa kaya ang mga templo na ginawa ng mga kamay ng tao. Sa panahong iyon ng cast, kung kailan ang mga karapatan ng mga tao ay madalas na hindi kinikilala, si Pablo ay naglahad ng dakilang katotohanan ng pagkakapatiran ng tao, na ipinahayag na ang Diyos ay ginawa sa isang dugo ang lahat ng mga bansa ng mga tao upang tumahan sa buong ibabaw ng lupa. Sa paningin ng Diyos ang lahat ay nasa pagkakapantay-pantay, at sa lumikha ang bawat tao ay may pinakamataas na katapatan. Pagkatapos ay ipinakita ng apostol kung paano, sa lahat ng pakikitungo ng Diyos sa tao, ang kanyang layunin ng biyaya at awa ay tumatakbo tulad ng isang sinulid na ginto. Siya ay itinakda ang mga panahon ng una, at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Na kanilang hanapin ang Panginoon, baka sakaling madama nila siya, at matagpuan siya, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Itinuro ang marangal na mga specimen ng pagkalalaki tungkol sa kanya,
Gamit ang mga salitang hiram sa sarili nilang makata, inilarawan niya ang walang katapusang Diyos bilang isang ama, na kung saan sila ay mga anak. Sa kanya tayo ay nabubuhay, at kumikilos, at mayroon tayo, ipinahayag niya, gaya ng sinabi rin ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Yamang tayo nga ay mga supling ng Diyos, ay hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o pilak, o bato, na inanyuan ng sining at katha ng tao. At ang mga panahon ng kamangmangan ay kinindatan ng Diyos, ngunit ngayon ay inuutusan ang lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi. Sa mga kapanahunan ng kadiliman na nauna sa pagdating ni Kristo, ang banal na tagapamahala ay pinalampas ng basta-basta ang idolatria ng mga pagano. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng kanyang anak, ipinadala niya sa mga tao ang liwanag ng katotohanan, at siya ay umasa mula sa lahat ng pagsisisi tungo sa kaligtasan, hindi lamang mula sa mahihirap at mapagpakumbaba, kundi mula sa palalong pilosopo at mga prinsipe ng mundo. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw, na kung saan kanyang hahatulan ang sanglibutan sa katwiran sa pamamagitan ng taong iyon na kanyang itinakda, na kung saan siya ay nagbigay ng katiyakan sa lahat ng mga tao, sa pamamagitan ng kanyang ibinanggan siya mula sa mga patay. Habang binanggit ni Pablo ang pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay, nangungut siya ang iba, at sinabi ng iba, pakikinggan ka naming muli tungkol sa bagay na ito. Sa gayoy isinara ang mga gawain ng apostol sa Athens, ang sentro ng pag-anong pag-aaral, dahil ang mga Atenas, na patuloy na kumapit sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay tumalikod sa liwanag ng tunay na relihiyon. Kapag ang isang tao ay ganap na nasisiyahan sa kanilang sariling mga nakamit, kaunti pa ang kailangan na asahan sa kanila. Bagaman ipinagmamalaki ang pagkatuto at pagpipino, ang mga Athenian ay patuloy na nagiging mas tiwali at mas kontento sa malabong misteryo ng idolatria. Kabilang sa mga nakinig sa mga salita ni Pablo ay may ilan na sa kanilang isipan ang mga katotohanang iniharap ay nagdulot ng pananalig, ngunit hindi sila nagpakumbaba sa kanilang sarili na kilalanin ang Diyos at tanggapin ang plano ng kaligtasan. Walang kagalingan sa pananalita, walang puwersa ng argumento, ang makapagpapabago sa makasalanan. Ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang makakapaglapat ng katotohanan sa puso. Siya na patuloy na tumalikod sa kapangyarihang ito ay hindi maabot. Ang mga Griego ay naghanap ng karunungan, ngunit ang mensahe ng krus ay para sa kanila ay kamangmangan dahil mas pinahahalagahan nila ang kanilang sariling karunungan kaysa sa karunungan na nagmumula sa itaas. Sa kanilang pagmamalaki sa talino at karunungan ng tao ay maaaring matagpuan ang dahilan kung bakit ang mensahe ng Ebanghelyo ay nakatagpo ng medyo maliit na tagumpay sa mga Athenian. Ang makamundong matalino na mga tao na lumalapit kay Kristo bilang kaawa-awang nawawalang mga makasalanan, ay magiging matalino tungo sa kaligtasan, ngunit yaong mga dumarating bilang mga kilalang tao, na nagpupuri sa kanilang sariling karunungan, ay mabibigo sa pagtanggap ng liwanag at kaalaman na siya lamang ang makapagbibigay. Kaya't nakilala ni Pablo ang paganismo ng kanyang panahon. Ang kanyang mga gawain sa Athens ay hindi lubos na walang kabuluhan. Si Dionysius, isa sa mga pinakakilalang mamamayan, at ilang iba pa, ay tumanggap ng mensahe ng Ebanghelyo at lubos na nakiisa sa mga mananampalataya. Ang inspirasyon ay nagbigay sa atin ng ganitong sulyap sa buhay ng mga taga-Atenas, na, sa lahat ng kanilang kaalaman, kahusayan, at sining, ay nalubog pa sa bisyo, upang makita kung paano sinaway ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang lingkod, ang idolatria at ang mga kasalanan ng isang mapagmataas, mga taong makasarili. Ang mga salita ng apostol, at ang paglalarawan ng kanyang saloobin at kapaligiran, na sinusubaybayan ng panulat ng inspirasyon, ay ipapasa sa lahat ng darating na henerasyon, na nagpapatutuo sa kanyang hindi natitinag na pagtitiwala, sa kanyang katapangan sa kalungkutan at kahirapan, at sa tagumpay, na tamo niya para sa Kristyanismo sa pinakapuso ng paganismo. Ang mga salita ni Pablo ay naglalaman ng isang kayamanan ng kaalaman para sa simbahan. Siya ay nasa isang posisyon kung saan siya ay maaaring madaling sabihin iyon na kung saan ay maaaring irite sa kanyang mapagmataas na tagapakinig at magdala ng kanyang sarili sa kahirapan. Kung ang kanyang orasayon ay isang direktang pag-atake sa kanilang mga Diyos at sa mga dakilang tao ng lungsod, siya ay nasa panganib na matugunan ang kapalaran ni Socrates. Ngunit sa isang taktika na ipinanganak ng banal na pag-ibig, maingat niyang inilayo ang kanilang mga isip mula sa mga pag-anong Diyos, sa pamamagitan ng paghahayag sa kanila ng tunay na Diyos,
na sa kanila ay hindi kilala. Ngayon ang mga katotohanan ng kasulatan ay dapat dalhin sa harap ng mga dakilang tao sa mundo upang sila ay makapili sa pagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos at ng katapatan sa prinsipe ng kasamaan. Inilalagay ng Diyos ang walang hanggang katotohanan sa kanilang harapan, katotohanan na magpaparunong sa kanila tungo sa kaligtasan, ngunit hindi niya sila pinipilit na tanggapin ito. Kung sila ay tumalikod roon, iiwan niya sila sa kanilang sarili, upang mapuspos ng bunga ng kanilang sariling mga gawa. Ang pangangaral ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na naligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong, at iwawala ko ang pagkaunawan ng mabait. Pinili ng Diyos ang mga hanggal na bagay ng mundo upang hiyain ang marurunong, at pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng mundo upang hiyain ang mga bagay na makapangyarihan. At mga hamak na bagay ng mundo, at mga bagay na hinahamak, ay pinili ng Diyos, oo, at mga bagay na wala, upang iwaksi ang mga bagay na mayroon. Unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 18, 19, 27, 28. Marami sa mga pinakadakilang iskolar at estadista, ang pinakatanyag na tao sa daigdig, ay tatalikod sa liwanag sa mga huling araw na ito dahil ang mundo sa pamamagitan ng karunungan ay hindi nakakakilala sa Diyos. Gayunpaman, dapat pagbutihin ng mga lingkod ng Diyos ang bawat pagkakataong maipahayag ang katotohanan sa mga lalaking ito. Ang ilan ay kikilalanin ang kanilang kamangmangan sa mga bagay ng Diyos at hahalili sa kanilang lugar bilang mapagpakumbabang mga mag-aaral sa paanan ni Jesus, ang dalubhasang guro. Sa bawat pagsisikap na maabot ang matataas na uri, ang manggagawa para sa Diyos ay nangangailangan ng matibay na pananampalataya. Ang mga hitsura ay maaaring tila bawal, ngunit sa pinakamadilim na oras ay may liwanag sa itaas. Ang lakas ng mga umiibig at naglilingkod sa Diyos ay mababago araw-araw. Ang pagkaunawa ng walang hanggan ay inilalagay sa kanilang paglilingkod, upang sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin ay hindi sila magkamali. Hayaang hawakan ng mga manggagawang ito ang simula ng kanilang pagtitiwala na matatag hanggang sa wakas, na inaalaala na ang liwanag ng katotohanan ng Diyos ay sumisikat sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa ating mundo. Hindi dapat magkaroon ng kawalang pag-asa kaugnay ng paglilingkod sa Diyos. Ang pananampalataya ng itinalagang manggagawa ay paninindigan ang bawat pagsubok na dinadala dito. Kaya at handang ipagkaloob ng Diyos sa kanyang mga lingkod ang lahat ng lakas na kailangan nila at bigyan sila ng karunungan na hinihingi ng kanilang iba't ibang pangangailangan. Higit pa sa tutuparin niya ang pinakamataas na inaasahan ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Dito nagtatapos ang Kabanata 23. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.